Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mabad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sa ngalan ng Allah, ang mapagpala, ang mahabagi ng lahat ng papuri, pasasalamat, ay nauukol lamang sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, siyang Panginoon ng lahat ng mga nilikha. Nawa ang kanyang pagpapalat kapayapaan ay mapasa kanyang huling propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang mga kasamahan, at sa lahat ng taong tumatahak at tatahak pa lamang sa matuwid na landas hanggang sa huling araw. Binabati ko po ang aking mga mahal na kapatid na mga Muslim na siyang pagbati ng lahat ng mga propeta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At binabati ko rin ang aking mga mahal na kababayan na mga Pilipino na mga hindi pa Muslim. Magandang gabi po sa inyong lahat. Muli po tayo po ay nagbabalik upang magbigay ng mga aral patungkol po sa pananampalatayang Islam. At ang paksa na aking naihanda ngayon ay napakahalaga po, na kung saan ito ay para sa mga hindi pa Muslim na mga kababayan nating mga Pilipino, na kung saan mga minamahal na kababayan, ipagpauna ko po sa inyo na ang aking ibabahagi po sa inyo ngayon, ito po ay hindi panunuligsa o hindi pananakit ng inyong mga damdamin, bagkus ito po ay paglalahad lamang ng katotohanan na ang hangarin ay para sa inyong kabutihan dito sa mundo at lalong-lalo sa kabilang buhay. Sapagkat sinabi po ni Hesukristo sa inyong aklat sa Biblia na kanyang sinabi, hanapin ninyo ang katotohanan sapagkat sa katotohanan ay siyang magpapalaya sa inyo. So, aking mga minamahal na mga kapatid, mga kababayan, na mga hindi pa Muslim, buksan nyo po sa akin ang inyong puso't isipan upang inyong malasap ang mensahe ng aking nais iparating sa inyo. So, mga minamahal na mga kababayang Pilipino, lalo sa mga hindi pa Muslim, ang aking topic na nais ibahagi sa inyo ay ang topic na sino ba ang Diyos na dapat na sambahin? Sino ba ang Diyos na dapat nating sambahin? Napakahalagang paksa ito, mga mahal na kababayan, lalo sa mga hindi pa Muslim, na kung saan dapat ninyong malaman ang napakahalagang usapin o paksa na ito. Sino po ba ang Diyos na dapat na sambahin? Sapagkat tayo naman ay naghahangad ng kaligtasan sa kabilang buhay. At katotohanan, maraming tao sa panahon ngayon na nalilito kung sino ba ang Diyos na dapat kilalanin at dapat sambahin. No? Sapagkat may mga tao sa panahon ngayon na kung saan ay napakaraming Diyos ang kanilang sinasamba at kinikilala. Kaya alamin natin kung sino nga ba ang Diyos na dapat sambahin, mga kababayan. Kaya naman may mga tao na sumasamba na ang Diyos nila ay baka, tulad ng mga Bombay sa India. May mga tao naman na kung saan ang Diyos na kanilang sinasamba ay si Gautama Buddha, tulad ng mga Buddhism sa China o sa Thailand. May mga taong sumasamba sa Diyos na ang Diyos nila ay isang apoy, tulad ng mga Zoroastrianismo. At may mga tao din na sumasamba sa kapwa-tao, tulad ni Gat Jose Rizal, tulad ng mga Rizalista, no? Sinasamba nila si Jose Rizal. At may mga taong sumasamba rin kay Birhing Maria. Si Birhing Maria, kinikilala nilang ina ng Diyos at kanila nilang sinasamba. At may mga tao din na sumasamba sa isang propeta na kagaya ni Propeta Hesukristo, tulad ng mga kapatid nating mga Kristiyano. At may mga taong sumasamba na ang Diyos nila ay nanalangin sila sa mga santo, sa mga santa,
sa mga ribulto at mga imahin at marami pang iba na kung saan ay sinasamba at ginawang Diyos ng mga tao sa panahon natin ngayon. Kaya makikita natin mga mahal na kababayan na napakaraming Diyos ang kinikilala at sinasamba ng mga tao, no, sa panahon natin ngayon. Napakarami. Subalit mga kababayan, tayo po ay nakakasigurado na alam po natin na iisa lamang ang tunay na Diyos. Iisa lamang ang Diyos mga kababayan. Di po maaring isagot natin na ang lahat ng sinasamba na binabanggit nating mga Diyos ay lahat yung tama. Dahil alam natin na isa lang po ang tunay at nag-iisang Diyos. Di po ba mga mahal na kababayan? So ang mahalagang katanungan dito mga mahal na kababayan, sino po ang Diyos na dapat nating sambahin? Sino po ang Diyos na dapat nating kilalanin? Dapat na sambahin pag-alayan natin ng wagas na pagsamba mga kababayan. Ang katanungang ito, mga mahal na kababayan, ay hindi po tayong mga tao ang makakasagot nito, kundi ang tunay na Diyos na lumikha sa sangkatauhan, lumikha ng kalangitan at kalupaan, ang nag-iisang Panginoong Diyos ang siyang dapat na sasagot sa napakahalagang katanungan na ito mga mahal na kababayan. Sinabi ng dakilang tagapaglikha, ang lumikha ng lahat, ang nag-iisang Diyos na tunay, na kung saan siya ay nagpahayag sa kanyang huling kapahayagan, ang banal na Quran. Ito ang sabi ng dakilang tagapaglikha. Mga mahal na kababayan, dito natin malalaman kung sino ang Diyos na dapat nating sambahin. Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasan was samaa'a binaan wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Ito ang sinabi ng dakilang tagapaglikha, mga mahal na kababayan. Ating isalin sa ating lingwaheng Pilipino na Tagalog. Sinabi ng dakilang tagapaglikha ang tunay na Diyos sa kanyang huling kapahayagan, ang banal na Quran. Sabi niya, usang katauhan. Tinatawagan tayo mga mahal na kababayan. Usang katauhan, sabi ng Panginoong Diyos, ang dakilang tagapaglikha. Sabi niya, sambahin ninyo ang Panginoon na siyang lumikha sa inyo. Tinatawagan ang kanyang mga nilikha, tayong mga tao, mga kababayan, na sambahin ang Panginoon na siyang lumikha sa inyo. Na siya ring lumikha sa mga nauna pa sa inyo. Meaning mga kababayan, yung mga nauna sa atin, yung mga propeta, kung sino ang sinamba ng mga propeta, tulad ni Adan, ni Noah, ni Abraham, ni Ismael, ni Isaac, ni Moises, ni David, ni Solomon, Juan Bautista, Zakaria, Hesukristo, at ang huli sa kanila si Propeta Muhammad, sumakanila nawa ang kapayapaan. Kung sino ang sinamba ng mga propetang ito, sabi ng dakilang tagapaglikha, siya ring inyong sasambahin, upang kayo ay magiging matuwid at magkaroon ng takot sa inyong Panginoon na siyang lumikha sa mga kalupaan bilang inyong sisilungan. So, ulitin natin sa Arabic. A'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Na siyang lumikha sa mga nauna sa inyong mga propeta. Alladhi ja'alakumul arda firasan was samaa binaan. Na siyang naglikha para sa inyo ng kalangitan at naglikha ng kalupaan para inyong pahingaan. Lumikha ng kalangitan bilang inyong sisilungan at nagpababa ng tubig ulan mula sa kalangitan upang tumubo
sa kalupaan ang mga pananim at mga bungang kahoy bilang inyong pagkain at pangkabuhayan. Kaya't huwag kayong magtambal sa pagsamba sa anupaman, sa dakilang tagapaglikha, kung nababatid ninyo ang katotohanan. Napakalinaw sa talatang ito, mga mahal na kababayan ko, mga Pilipino na hindi pa Muslim, na ang dakilang tagapaglikha, ang tunay na Diyos, siya ay nananawagan sa atin na kanyang mga nilikha, na sambahin lamang bukod tangi ang lumikha ng lahat. Lumikha sa atin, lumikha ng kalangitan, at lumikha ng kalupaan. Siya ang nagpababa ng tubig ulan para tayo ay may mainom, upang tumubo ang mga pananim, mga bungang kahoy, para meron tayong pagkain, mga mahal na kababayan. Kaya huwag na huwag tayong magtambal sa pagsamba sa nag-iisang Diyos, ang dakilang lumikha, sapagkat inyong nalalaman ang katotohanan na isa lamang ang Diyos, siya lamang na dakilang tagapaglikha. At sinabi pa ng dakilang tagapaglikha, ang tunay na Diyos, sa kanyang huling kapahayagan, ang banal na Quran. Sabi niya, Ya ayuhan nasu, udkuru ni'matallahi alaykum, hal min khaliqin ghairullah, yarzukukum minas samai wal ard. La ilaha illa huwa fa ana tu'fakun. Sabi ng dakilang tagapaglikha, usang katauhan, alalahanin ninyo, palagian ang mga biyaya ng inyong Panginoong lumikha sa inyo. Alalahanin ninyo, mga kababayan ko, sino bang nagbigay sa atin ng ating pagkain? Sino bang naglikha sa atin? Pinapaalala sa atin ng dakilang tagapaglikha na siyang nagbigay sa inyo ng biyaya mula sa kalangitan. Sino bang nagpanaog ng ulan, mga kababayan? Di ba ang dakilang tagapaglikha ang nag-iisang tunay na Diyos? At biyaya mula sa kalupaan. Kaya walang ibang Diyos na dapat ninyong sambahin kundi siya lamang ang nag-iisang tunay na Diyos na dakilang tagapaglikha. Napakalinaw po, mga mahal na kababayan, na ang nag-iisang tunay na Diyos na tagapaglikha, siya ay nagbigay ng mga tanda, mga palatandaan, na ang dapat nating sambahin siya lamang ang dakilang tagapaglikha. Ngayon, mga mahal na kababayan, kilalanin po natin kung sino ang tunay na Panginoong Diyos na tagapaglikha. Ano ang kanyang pangalan? Ano ang kanyang pangalan, mga mahal na kababayan? So sinabi po ng dakilang tagapaglikha, nagpakilala sa kanyang pangalan, ating mababasa sa kanyang huling kapahayagan, ang Quran. Sabi niya, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard fis sittati ayamin. Ibig sabihin, mga kababayan, sinabi ng dakilang tagapaglikha, ipinakilala na niya ang kanyang pangalan, ang kanyang pantanging pangalan. Sa kahulugan, sinabi niya, katotohanan, ang inyong Panginoon ay si Allah, na siyang lumikha ng mga kalangitan at mga kalupaan. Sino daw ang lumikha ng kalangitan at kalupaan, mga kababayan? Siya, si Allah. Nanilikha niya ang kalupaan at kalangitan sa loob ng 6 na araw. At pagkatapos, siya ay pumapaimbabaw sa kanyang trono. So, ang lumikha ng kalangitan at kalupaan, mga kababayan, napakalinaw, ay walang iba kundi ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ang Allah na naglikha ng kalangitan at ng kalupaan. At sinabi pa niya sa isa pang talata, sinabi pa ng dakilang tagapaglikha na si Allah, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa bainahuma. Mababasa natin sa chapter 32, verse 4. Sa kahulugan, sa ating wika, sinabi niya, ang Allah ang siyang lumikha ng kalangitan at ng kalupaan at ng lahat ng nasa pagitan ng mga ito. Napakalinaw, mga mahal na kababayan, na ang lumikha sa sangkatauhan, kabilang na po tayo,
lumikha ng kalangitan, lumikha ng kalupaan, lumikha kung anuman ang napapaloob ng langit at lupa. Siya po ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Siya po ang Allah, mga kababayan. So ngayon, mga mahal na kababayan, malinaw na po sa atin, sa ibinigay nating mga katibayan sa inyo, na ang lumikha ng kalangitan at kalupaan, siya si Allah. Siya ang Allah, ang dakilang manlilikha. Kaya napakalinaw, mga mahal na kababayan, na ang tunay na Diyos na dapat nating sambahin, mga kababayan, ay walang iba kundi si Allah. Sapagkat siya ang lumikha ng lahat ng bagay. Siya ang naglikha ng kalangitan at kalupaan at sa santinakpan o sa sangkatahuan. So malinaw po, mga kababayan, na ang dapat nating sambahin walang iba kundi si Allah. Sapagkat siya ang God, the Almighty Creator. Siya ang dakilang manlilikha, mga kababayan. So, kahit nga po si Hesukristo, mga mahal na kababayan, nagturo din na sambahin ang kanyang nag-iisang Diyos na nagsugo sa kanya. Hindi niya sinabi na siya ang sambahin. Bagkus sabi niya, sambahin ang Panginoong Diyos na siyang tagapaglikha, mga mahal na kababayan. Sinabi ni Hesukristo sa Mateo 4, talatang 10, sa inyong aklat, ang nakasaad ay ganito, kanyang sinabi, sapagkat nasusulat sa Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglilingkuran. Napakalinaw po, mga kababayan. Itinuturo ni Hesukristo na sa Panginoong Diyos lamang tayo sasamba. Sa Kanya lamang tayo magbigay ng debosyon o maglingkod, mga kababayan. Hindi ang kanyang sarili. Bagkus, itinuturo niya sa nag-iisang Diyos lamang tayo, sabi ni Hesukristo. Sumamba, mga kababayan. Sino yon? Yung tagapaglikha ng lahat na tinatawag na Allah sa wikang Arabic, mga kababayan. Ang God, the Almighty Creator. Yun ang pinapasamba ni Hesukristo. Mga kababayan? Sa isa pang talata, atin rin mababasa sa Juan, na kung saan sinabi din ni Hesukristo, patunay na pinapasamba niya ang nag-iisang Diyos na lumikha sa ating lahat. Ating mababasa sa Juan 5, talatang 24, sabi niya ni Hesukristo, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig sa aking salita at sumasampalataya sa Diyos na siyang nagsugo sa akin ay may buhay na walang hangganan. Subhanallah. Napakalinaw na sinabi ni Hesukristo na kung saan sino daw ang nakinig kay Hesukristo sa kanyang mga sinabi at sumasampalataya sa Diyos na nagsugo sa kanya. Sino bang nagsugo kay Jesus? Sarili niya? Hindi. Ang nagsugo kay Hesukristo, yung dakilang tagapaglikha, lumikha sa ating lahat, mga kababayan, ang tinatawag na Allah. Sa wikang Arabic, siya ang Panginoong tagapaglikha na siyang nagsugo sa lahat ng mga propeta, kabilang na si Hesukristo. Kaya nga, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan kung sasambahin lang natin ang manlilikha ng langit at lupa, ang lumikha sa sangkatauhan. So napakalinaw, mga mahal na kababayan, lalo sa mga hindi Muslim, kung sino ang Diyos na dapat nating pag-ukulan ng pagsamba. Kailangan na siya ang lumikha sa lahat ng bagay, mga mahal na kababayan. Ang lumikha ng kalangitan at lumikha ng kalupaan at lumikha sa sangkatauhan. At anuman ang nasa pagitan ng langit at lupa, siya lamang ang karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba. Siya ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Tulad ng sinabi ko kanina na sa unang talata na sinabi niya, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa bainahuma.
na siya ang Panginoong Allah, ang tunay na Diyos, na siyang lumikha ng kalangitan, lumikha ng kalupaan, at anuman ang nasa pagitan nito. Ha? Kabilang na tayong mga tao, mga mahal na kababayan. Napakalinaw po sa ating binigay na katibayan mula sa Quran at sa Biblia. Sa nag-iisang Diyos lamang tayo, bukod lamang na tayo isasamba sa Kanya, ang dakilang tagapaglikha. Kaya nga mga mahal na kababayan, mga Pilipino na hindi pa mga Muslim, isipin nating mabuti, kung may Diyos tayong sinasamba, tiyakin natin sa ating mga sarili, mga mahal na kababayan. Ito'y payo para sa aking sarili at sa inyo. Ang Diyos ba na sinasamba natin, siya ba ang lumikha sa atin? Itanong natin sa ating mga sarili, siya ba ang lumikha sa langit at lupa? Itanong natin yung sinasamba nating Diyos ngayon. Yung baka ba ang lumikha sa atin na sinasamba ng mga Hindu? Si Buddha ba ang lumikha sa atin na sinasamba ng mga Inchik? Sa China, sa Thailand, sa Myanmar? Ang apoy ba ang lumikha sa atin na sinasamba ng mga Zoroastriano sa parting Iran? O si Jose Rizal ba ang lumikha sa atin na isang tao? Isang bayani ng Pilipinas? Si Maria ba ang lumikha sa atin na sinasamba ng mga tao ngayon? Si Hesukristo ba ang lumikha sa atin? Na marami sa kakristyanuhan sinasamba si Hesukristo, siya na ang tinuturing na Diyos. Kasama ng mga rebulto, mga imahen, mga santo at santa na pinaglilingkuran, dinadalanginan ng mga tao ngayon. Yan ba ang lumikha sa atin, mga mahal na kababayan? Ito'y hindi panlalait, ito'y hindi pag-iinsulto, bagos ito'y paglalahad lamang ng katotohanan, mga kababayan. Sino ba ang nararapat sambahin? So binigay natin kanina ang mga katibayan na ang nararapat sambahin, ang dapat sambahin, walang iba kundi ang lumikha sa ating lahat. Ang Panginoong Allah na lumikha sa ating lahat, sa kalangitan at kalupaan, siya ang nararapat sambahin, mga mahal na kababayan. Kasi utang natin sa Kanya ang ating buhay. Siya ang naglikha sa atin, tapos pagdating ng pagsamba, hindi natin sasamba sa Kanya. Sa mga kapwa nilikha tayo nagsipanahan ng pagsamba, tulad nating nilikhang tao. So hindi po marapat, mga mahal na kababayan. Kaya nga, ang Panginoong Diyos na tagapaglikha, ang Panginoong Allah, siya po ay nagsabi sa maluwalhating Quran, sabi niya, patanong ito, mga mahal na kababayan, tinatanong kayo ng dakilang tagapaglikha, sabi niya, Kul ara'aytum ma tad'una min dunillah. Sabi ng dakilang tagapaglikha, nakikita nyo ba ang kanilang sinasamba? O Muhammad? Tinatanong si Muhammad, nakikita mo ba, O Muhammad, ang kanilang mga sinasamba? Ano ang sabi ng dakilang tagapaglikha? Aruni madha khalaqu minal ard. Ipakita nyo sa akin, ilabas nyo ang inyong katibayan, kung ano ang mga nalikha ng inyong mga sinasamba. Ito'y patanong, mga mahal na kababayan. Tinatanong kayo ng dakilang tagapaglikha, ilahad ninyo ang inyong mga sinasamba. Ano bang nalikha sa mga yan? Ano bang nalikha, mga mahal na kababayan? Itanong natin sa ating mga sarili, kung ang sinasamba ba natin Diyos, siya nga ba ang naglikha ng kalangitan at kalupaan? Siya nga ba ang naglikha sa atin, mga mahal na kababayan? Kung hindi, mga mahal na kababayan, ibig sabihin, hindi yan dapat sambahin. Ang nararapat sambahin, ulitin ko, mga mahal na kababayan, siya ang God, the Almighty Creator. Siya lamang ang nag-iisang tagapaglikha, siya ang nararapat nating sambahin. Kaya, mga mahal na kababayan, kung ang sagot dito ay hindi naman lumikha ng kalangitan at kalupaan ang inyong mga sinasamba, ibig sabihin, ito po ay hindi dapat sambahin. Ito po yung mga huwad, mga piki. Kasi ang Diyos na tunay, isa lang. Hindi maring marami ang Diyos. Kaya nga sinabi ng Panginoong Allah sa Quran, Dhalika bi anallaha huwal haq. Sabi ng Panginoong tagapaglikha, sapagkat ang katotohanan, ang tunay na Panginoong Diyos, siya ang Allah. Siya ang katotohanan. Bakit katotohanan? Dahil siya ang lumikha ng lahat. Lumikha ng lahat ng bagay. Siya ang tunay
na Diyos, mga mahal na kababayan. Maana mayaduna min dunihi huwal batil. Sabi ng dakilang tagapaglihang Allah, sino man ang sinasamba ng mga tao maliban pa sa Allah, ito yung mga huwad, mga piki, mga kababayan. Mga kabulaanan, mga mahal na kababayan. Kasi ang tunay na Diyos, huwallah, siya lamang ang Allah, na siyang alladhi khalaqa samawati wal ard, na siyang lumikha ng kalangitan at ng kalupaan. So yan ang tunay na dapat sambahin na Diyos, mga mahal na kababayan, yung lumikha sa ating lahat. Hindi po si Jesucristo, hindi po si Maria, hindi po ang baka, si Buddha. Kasi mga nilikha lang lahat yan, lalo yung hindi yung mga inuukit ng mga kamay ng tao. So ito'y paglalahad po ng katotohanan, mga kababayan, na kung saan tanggapin po natin, sapagkat ito po ay napakahalagang usapin. Kaluluwa po natin ang nakasalalay dito. Paano po tayo kung mali yung ating sinasambang Diyos na kinikilala? Paano ang kaluluwa natin, mga mahal na kababayan? So, mga minamahal na kababayan, hinangad po namin naway sa pamamagitan ng pagbabahagi na ito ng mensahe, ito naman ay para sa inyong kabutihan. Hindi po ito, kami kasi mga Muslim, mga mahal na kababayan, nagmamalasakit po kami sa inyo. No? Bilang pagmamahal namin sa inyo, nilalahad namin ang katotohanan. Hindi, ulitin ko, hindi po kami nagsasalita dito para saktan ang inyong mga damdamin. Bagkus ito'y tanda ng pagmamalasakit at pagmamahal namin sa inyo na kami mga Muslim. Hinahangad namin ang kabutihan ninyo, mga mahal na kababayan. Nahangad namin na naway pagkaloob ng Panginoong Allah na makakasama namin kayo sa paraiso. Yun po ang aming hangarin, mga mahal na kababayan. Kaya kung naghahangad tayo ng kabilang buhay, na makapasok tayo sa buhay na walang hanggan sa paraiso, susambahin natin ang tunay na Diyos, mga mahal na kababayan. Sambahin natin ang Panginoong Allah, ang pinakamataas, ang karangal-rangal na tunay na Diyos, na siya yung God, the Almighty Creator, na siyang lumikha sa ating lahat. Kaya inshallah, ulitin ko, kung nakakasakit ako ng damdamin sa inyo, mga mahal na kababayan, ito'y paumanhin. Mingi ako ng paumanhin. Ulitin ko, hindi po kami ito nananakit ng damdamin, bagkus mahal namin kayo. Nagmamalasakit lang po kami sa inyo, na kung saan inshallah hangad namin na gabayan nawa kayo ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. So maraming salamat sa inyong panonood, at naway gabayan po kayo ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala dito sa matuwid na landas, sa landas ng Islam na siyang tinahak ng lahat ng mga propeta. So hanggang dito na lang. Jazakumullahu khairan, at maraming salamat po sa inyong lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.